Kinukumpirma na kung kolera nga bang sanhi ng pagkamatay ng 4 na residente sa Maguindanao, kabilang ng isang buwang gulang na sanggol. Balita hatid ni Maki Pulido. Kontrolado na ang kaso ng kolera sa Bongo Island, parang Maguindanao, pero namatay na ang isang 3 taong gulang at isang lola dahil sa sobrang pagdurumi at pagsusuka. Nakontamina raw ang balon na pinagkukuhanan nila ng tubig inumin dahil sa kakulangan ng palikuran. Ang sa tingin ko ito, kulang lang sila ng personal hygiene. Yung CR nila pala, nandiyan lang sa mga puno. Ganito rin ang suspecha sa Barangay Zapacan, Raja Buayan, Maguindanao. Pero kinukumpirma pa ng DOH kung kolera nga ito. 4 ang namatay, kabilang ang isang buwang sanggol sa Raja Buayan. Kolera ang pinaghihinalaang sanhi ng pagkakasakit. Simula nung nagka-diarrhea outbreak, sir, talagang pinaikin yung mga bomba na diyan, pinatanggal. Water pump, pinalis na talaga namin. Positive po sa E. coli ang tubig nila. Tag-ulan man o tag-init, walang pinipiling panahon ang kolera. Nakukuha kasi ito sa maduming tubig o pagkain. During summer, di ba nakakarinig tayo ng problema ng patubig o water supply. That's where the problem comes in now. Na nakakaroon na ng, syempre, yung scanty ang water. So the tendency ng mga tao is to really get water supply kung saan may available sources na hindi sure kung ano yung mga pinanggalingan. Ang mga residente ng Bongo Island at Barangay Zapacan sa Maguindanao, kabilang sa tinatayang 14 na milyong Pilipinong walang napagkukunan ng malinis na inuming tubig, batayan sa bilang ng Annual Poverty Indicator Survey noong 2008. Ang ilan sa mga kaso ng kolera na na-monitor ng DOH, maduming inuming tubig ang sanhi. Yung may mga lugar pa na siyempre hindi magandang water supply, halimbawa ng yung mga balon, na hindi alam kung gaano na yung estado yung linis niya, lalo kung hindi na-check. Maki Pulido, GMA News.